Ang atsara ay isang kilalang Filipino side dish na gawa sa mga hilaw na gulay. Kadalasan ay papaya, na may saktong balanse ng tamis, alat at asin. Karaniwan itong inihahain bilang pantanggal ng umay sa mga paboritong ulam tulad ng inihaw na isda, lechon o manok. Ngayon, ang pambansang side dish na ito ay gagawin nating bita sa isang putahe. Bukod sa ganda ng lugar na pinupwestohan natin ngayon, solid na solid din yung mga produktong ginagawa nila dito. Siguro they're adding value doon sa harvest na meron sila dito sa farm. Isa na nga dyan is yung kanilang atsara. So kadalasan, same with other components ng isang dish, pag sinabi kasi nating atsara, partner, condiment, parang yun yung nagiging side dish. Pero hayaan natin na yung ating atsara this time, ang pinaka nangunguna. Gagawa lang tayo sa mabilis na lumpiang atsara. Isa ito dun sa mga recipes na pwede nyo rin gawin kasi hindi lang naman papaya yung madalas natin nakikitang atsara. Iba't ibang klase. Mapasayote, labong. Kumbaga, atsara has always been a process na ginagawa natin mga Filipino kung saan pine-preserve natin kung ano yung abundant ng panahon na yon. We're just gonna celebrate yung harvest nga nila. You know, yung sharp acid, tapos hahabulin ng masarap na tamis, saktong-saktong timpla ng alat, perfect na atsara. Tapos, personal preference ko yung may bite ng luya. Para sa akin, it brings everything together. Kasi syempre may konting heat yung luya. So parang mas na-elevate yung atsara experience ko pag maraming luya. So we have here, for our protein, we're using shrimp. And of course, kagaya ng lagi nating sinasabi, we always want to make sure na we make the most out of our ingredients. So we have here yung ating shrimp heads, tsaka yung kanyang shell. We're just gonna add in our shrimp para ma-blanch lang din siya. Ma-blanch lang natin yung ating shrimp for about 3 to 5 minutes. Actually, dito sa recipe na to, ito na yung parang pinaka-cooking process. Aside of course doon sa paggawa ng atsara, which is something na ginagawa naman well in advance. So I have here less than 5 minutes. Carry over cooking, we don't want to overcook yung ating shrimp. Tapos, kakat lang natin siya sa gitna. Season lang natin ng salt yung ating shrimp para hindi lang din siya bland pag nilagay na natin sa ating lumpia. And now, we assemble. So, i-hydrate lang natin yung ating rice paper and then yung ating shrimp dahil siya yung presentation side. So, once na naipatas na natin yung ating shrimp, lalagay na natin yung ating bida, yung ating atsara. And then, finally, yung ating litsugas. Once na na-assemble na natin or nagawa na natin lahat ng ating lumpia, syempre, hindi makukompleto yan nang wala yung ating sausawan. For our dip, yan yung ating peanut butter, oyster sauce, and more sesame oil. Wala po kaming gig. Nakain kami. Chef, sabi ng pormahan natin, nagbabanda ko. Dati, chef, nung binata po, chef. Binata. Kasawa na tayo. Nakaka-relate, no? Halika, mag-cheers tayo. Cheers. Yan. Kamusta naman? Dahil sa lahat yung ingredients sa chef. Gusto ko yung sauce yan, chef. Oh, peanut butter lang na may oyster sauce, eh. Siguro kung binawasan ko yung peanut butter ng kalahati, mas maraming oyster sauce,
konti pang Sesame. sesame, papunta na tayo ng hoisin. Eh. Opo. Di ba? Gusto ko yung, kasi binibida ko yung atsara. Pag kinain mo siya, Twist siya. yung atsara yung nalalasahan mo, no? Opo. Lamang. Ang iniisip ko kanina, makukulangan ako ng texture. Hindi eh. Tama lang siya. Puro lutong eh. Ang lutong ng atsara, ang lutong ng lettuce. Match yung shrimp pa, chef. Yung kunat ng rice paper, no? Yes, chef. Ganun. Ilang beses na rin nating ibinida ang Filipino staple dish na adobo. Pero ang tradisyonal na putahe na ito ay may i-level up pa. Yan ang gagawin ni Kapuso star Vanessa Del Moral para sa ating mga food explorers. Adobong pusit sa patis, well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nagsawa kasi kami na kapag ka sinabing adobo, palagi na lang may toyo. Tapos, imbes na, parang yun yung pang-alat mo palagi, automatic, toyo, tapos adobo, di ba? So sabi namin ganun, pwede naman mag-adobo nang hindi gumagamit ng toyo. Since ayaw namin masyadong kumakain ng pork, ano pa bang pwedeng i-adobo bukod sa pork and sa chicken? So naisip namin ng husband ko, pusit. Kasi may adobong pusit. Hello po mga ka-food explorers. Ako po si Vanessa Del Moral. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng adobo sa patis na squid, pero mabilis lang to. So, yon. Syempre, ang mga kailangan natin, kamatis, white onions, garlic, patis, suka, bay leaf, whole peppercorn. Mas masarap kapag puting sibuyas kasi mas matamis. Pag yung red kasi na sibuyas, iba yung lasa niya. So, para makuha natin yung tamis, hindi natin kailangan mag-add ng sugar. Yung white onions ang gagamitin natin. Yan. Tapos, C-cuts lang siya. Ganyan. Damihan natin yung kamatis kasi yun yung pampasarap. Naku! Malalaman ninyo yung secret ko sa paggisa. Kung paano ako maggisa ng walang MSG. Kasi mas napapalabas mo yung umami na tinatawag or yung sarap ng pagkain kapag ka naggisa mo ng maigi yung bawang, sibuyas, kamatis. And then sa ginger, I like it grated. Para wala kayong choice kung hindi makain siya kasi hindi nyo ihihiwalay. Ginaya namin to sa sa internet. Pero sabi namin, why not elevate it or gawin naming sarili naming recipe. So, tinanggal namin yung ink ng squid. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ikakat. Naka-rings lang siya. Siyempre, tinanggal natin yung ink. So ngayon, syempre, doon na tayo sa next step. Para sa amin, ang pinaka-importanting step sa pagluluto ay ang paggigisa. Pag minadali mo kasi yung paggisa, hindi siya masarap. Para sa amin, kasi ganun talaga kami magluto. Usually kami, kapag naggigisa kami, inuuna talaga namin ang bawang. And then, konting salt lang pag naggigisa. Tapos, wag nating iba-brown yung garlic. So, yung onion, kapag translucent na siya, saka natin pwedeng ilagay yung ibang... Yan. Hininaan ko na yung apoy para... And then, let's put the ginger. So, kapag nagigisa kami, talagang taking our sweet time. Pag minadali mo kasi siya, wala. Para kang naggisa ng ginisa mo lang tapos dahil hinahabol mo yung umami, yung masarap na lasa na parang may MSG, maglalagay ka ng MSG. Patience. Kami pag nagigisa kami matagal talaga. Pasensya ang kailangan. Lagyan natin yung ating tomato. Pag nagigisa kami ng ganito, tapos may kamatis, alam namin na pwede na siya kapag kumulot na yung balat ng kamatis. Pero hanggat di pa siya kumukulot, hindi namin titigilan yan. So ngayon, dahil gusto kong mas maluto yung tawag dito, kamatis.
Tatakpan natin siya para yung moisture nasa loob lang. Yan, durog-durog na siya. Ito kasi yung pinag-aagawan kapag nag-uulam kami. Hindi yung kung ano yung laman talaga. Ang pinag-aagawan ito. Now we put our... Kamayin ko na, malinis naman kamay ko eh. Then we put our patis. Patis to taste, tsaka yung vinegar. Pero yung vinegar, last mo siyang ilalagay. Sabi siguro nila, ang dami nung patis, ang alat. Kaya nga adobo sa patis eh. Charas. So, isi-simmer natin to ng konti. Magtutubig na kasi yan. Pero wag masyado kasi ma-over naman yung squid. Pag nag-over, syempre hindi masarap. Parang kang kumakain ng gulong. There. Bam! Look at that. Lagyan na natin yung ating vinegar. Masuka akong tao, so gusto ko medyo sausawan pala yung niluluto. Patis at suka. Tikman natin! Okay na to. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung tikim. So, kailangan na natin kainin yung niluto natin para malaman kung pasado ba sa akin. Ako nagluto. Tatanong ko kung pasado sa akin. Sabi sa'yo, ito talaga, ito yung pinakamasarap dyan eh. Yan yung isasahog mo sa kanin. Oh, Food Explorers! Hindi overcooked yung squid, kaya hindi siya gamey. Our own version of adobong pusit sa patis is now a staple in the house na almost every 2 weeks or 3 weeks gumagawa kami ng ganon. Kasi sobrang favorite din siya ng anak ko. Kung ang hanap ng inyong panlasa ay authentic Batanggenyo dish, siguradong hindi kayo magsisisi kapag natikman ninyo ang mga putahing inihahain sa The Courtyard Farm Kitchen dito sa Ibaan, Batangas. Ito, siyempre meron tayong Batangas best. Hindi pwedeng mawala ang Lomi Batangas. And sinabi sa akin ni Chef K, just like dapat by this time, common knowledge na siya. How you guys prefer to eat? Parang may ceremonials kasi siya eh. Ang ceremonials daw dito is sa plato siya kinakain. Parang the logic kasi is para mas madaling lumamig. Kasi di ba dahil masyado siyang malapot. So pag kinain mo siya ng nasa bowl, kahit nasa kalahati ka na mainit pa rin yung sabaw niya. But ganun yung tatry natin. So siguro yung medyo kaiba lang sa lomi namin dito, meron siyang soy egg. Ba? Parang ramen egg ko, ano? Oo. Parang siyang mix ng, kunyari mix siya ng ramen at lomi. I don't know if you'll notice, dami rin talagang Lomi house all over Batangas. So I guess that's also another way to differentiate, di ba? Totoo po. And I'm seeing here yung ating adobong Sa dilaw. dilaw. Kilala ko po yung karne. Yung Yeah. native chicken natin. Yung chicken ninyo na farm-raised. So I guess dito po pumapasok yung farm element. What I like about this dish is the balance of yung earthiness ng turmeric. Tapos nabubuhay pa rin yung acidity nung vinegar na ginamit. But at the end of all those flavors fighting, may nagpapakalmang gata. So yung creaminess ng gata niya, parang so yung nagbe-blend lahat ng sarap eh. May nakukuha rin ako sa kanyang sweetness. So, panalo eh. Ito naman po, na ang akala ng marami,
when you say bulalo, it's Tagaytay. Kasi, Diba? kasi Yeah. malamig dun eh. Masarap humigop ng bulalo. Right. When in fact, bulalo is from Batangas. The meat is super tender, not in a way na nagdadry siya. Yun yung hindi rin naiintindihan ng iba na hindi porke malambot, ayos na yan. Yeah. May ibang lambot kasi na pag kinain mo, wala na. Para ka nang kumakain ng karton na malambot. Kasi wala ka nang masipsip na juice doon sa hibla ng karne. Okay. No? So for me, this is well executed. Cute. Hindi siya pretentious, di ba? It's, Yeah. it's bulalo. It's, Yeah. it's di ba? Nothing Yeah. else. Hindi siya, wala siyang masyadong twist. Ayun, no? At saka makikita mo yung kulay, eh. Yung kulay nung sabaw, yellowish, na mamantika siya. Yeah, kung may condition kayo from your doctor, then that's a different story. But if you wanna stay like quote-unquote healthy, that's the kind of fat you wanna put in your body, baby. Diba? Ano? Manilaw-nilaw. I guess from the corn din, but yung tenderness nung beef for me is superb. I think this is one of those places na will definitely be a generational thing, na yung mga batang naglalaro dito would eventually bring their own families. Doon ko nakikita yung layo ng mararating, eh. Especially ng ninyo as a family, I guess. I'm sensing na you guys are, well, authentically devoted doon sa vision ninyo. Yes. And with that, I am very honored to experience that. Thank you. Thank Thank you. you. Ma'am. Thank you po. Experience na natin yung pagkain nila. And syempre, bilang sukli natin, tayo naman yung magluluto. Papasukin ko lang yung kusina ng ating Courtyard Farm Kitchen. Dito nangyayari yung magic. Magre-raid lang tayo ng kanilang kusina at tingnan natin kung ano ba yung pwedeng maluto. Pero, may nakita kasi akong magandang spot kanina. Hindi tayo dito magluluto. Doon sa nakita ko. Tara! Eto. Diba? Sabagay. Ito yung kanilang outdoor kitchen kung saan I would say dito niluluto yung mga pangmalakasan nilang mga putahe, uling, tsaka kahoy yung gamit nila. Siyempre, mas trip natin to. So, nakita ko sa menu nila, meron silang, siyempre, Batangas. Best nga, di ba? Sinaing na tulingan. Meron din sila, laing, and yung natikman natin, adobo sa dilaw. Ang challenge is how to make a dish na magagamit ko yung mga components na yon. Pagsasama-samahin ko lang siya. This is also almost the same doon sa siniserve namin sa restaurant kung saan we use yung laing, we puree it, turn it into a sauce, tapos tinatapan namin ng sinaing na tulingan, tsaka pork. So ito yung ating wok. Ito na yung ating chicken. Pain na natin yan. Let's just set that aside. And then, yung isda naman natin. Tulingan.
Using the same oil and pan, gisa na tayo ng ating aromatics. So we have our ginger, lots of onions, and garlic. And using yung stock ng ating adobo. Lalagyan na natin yung ating taro leaves. So, okay na yung consistency ng ating laing. Kagaya nga ng sabi ko, gusto ko siyang gawing parang sauce. So, ayan na siya. Pwede na tayo mag-plate. For our sauce, minsan kasi when you're reinventing or reimagining a dish, sometimes, at least what I do, just siguro rethink lang yung other elements. Like for example, yung paborito nating laing, di ba, talaga namang lasog na yan pag siniserve sa atin. Yung iba, medyo may bite pa, pero ako personally, mas gusto ko yung medyo lutong-luto talaga. So naisip ko lang nga, na i-push pa yon further. Imbes na maging side dish lang siya, this time, siya yung magiging pinaka-sauce. For our other elements, so ito yung ating adobo na native. Para lang mas maganda yung experience, tatanggalin lang natin yung buto. We're gonna put it in the middle. In a way, parang gusto ko lang din siyang gawing platform para when we plate yung ating tulingan, poging-pogi na siya. And then for our garnish, to leeks lang to, tsaka bell pepper. This is a very common garnish na makikita mo sa mga restaurants, hotels. Chef K, Chef M, Manuel Chef Manuel. Please, Alright, thank try lang ninyo. Mga putahe din naman ninyo yan. So, ito yung tulingan. Tulingan lang natin. Concept ko lang dyan is just to give lang different textures. Well, hindi ko imagine na ganito yung magiging lasa. Pero ang sarap. Nandito sa kitchen natin to sa loob. Yeah. Parang pinagsama yung tatlong baryo ng Batangas. Yes. Mismo.